si Senadora Leila De Lima. Oh, nako. Kasi mga kababayan, sa panglima nating topic, Party. kung ano po yung ginagawa, no, ni Harry Roque ngayon, eh hindi po ginawa ni Senadora Leila De Lima yon. Nung pinatawag po siya sa Kongreso, agad-agad naman po siyang pumunta sa Kongreso, sa Senado, mga kababayan. Ipinaliwanag ang kanyang sarili. Hanggang sa tumagal ang 7 taon, napatunayan na walang katotohanan yung mga ipinaparatang kay Senadora Leila De Lima, mga kababayan. Ngayon po, isa si Harry Roque, ha? Yung makapal ang muka, na magsabi, De Lima, kung wala ka talaga, ito. Hinahamon ko si Leila De Lima. Kung mali, With matching nanlilisik pa yung mata, with matching galit na galit. Kasi po nasa posisyon that time eh. Di ba? Banat! hinahamon ko si Leila Wait lang. Si Roque mga kababayan. Tingnan nyo po yung ito, umpisa po ng video yan. Tingnan nyo po mga kababayan, medyo bilugan pa yung beauty ni Harry Roque. Yung gandang lalaki. Di ba? Bilugan pa yung beauty ni Attorney Harry Roque. Ibig ko sabihin doon sa beauty, gandang lalaki. Di ba? Hindi pa stress yan, mga kababayan. Ang pinagtataka ko lang dito, sa mga kolokoy na editor natin, sila Jordan, 2-3 po kasi yan eh. So, bakit inumpisahan yung pag-i-edit o inumpisahan yung video nang nakabuka ang bunganga ni Harry Roque? Pwede naman yung nakatikom, dito, banda dito, hindi, buka pa din. Yan, pwede nyo namang umpisahan sa ganyan. Bakit naman dito nyo inumpisahan sa nakabuka yung bibig? Kayo talaga. Baka sabihin ni Attorney Harry Roque kung ano-ano yung hindi tayo magaling mag-edit. Banat! hinahamon ko si Leila De Lima. Kung malinis sa konsyensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. I will move that she be declared in contempt of the House of Representatives if she does not appear. Ayan mga kababayan. Ang lakas ng loob ni Roque niyan, mga bossing. Pero nung panahon na po niya, pinupolitika daw po siya. Ayaw nang humarap, mga bossing. Nung sumagot siya ng, opo, sige, dadaling ko po yung mga dokumento. Nagtago na ho, mga kababayan. Kasi baka mahirap talaga na ilabas yung dokumento. No? Baka talagang mag-connect sa Pogo. Di ho ba, mga kababayan? Eto po, ang hamon ni De Lima ngayon. Eto naman po, baliktad. No? Nung nasa kulungan po, si Senadora Leila De Lima, stress yung mukha, namaya. So ngayon, baliktad naman po sila. Fresh na po si Senadora Leila De Lima ngayon. Magandang ang ating senador, De Lima. Si Roque naman ang naging parang bilasa na yung beauty. araw po sa inyong lahat. Today, we, the lead nominees of the party list, Mamamayang Liberal, or Dali, ito pala, ito. Sorry. Laban sa dating hinamon ni dating Senator Leila De Lima, si dating presidential spokesperson Harry Roque, na harapin namang ang lahat ng mga kasong ipinupukol sa kanya. Totoo, di ba? Kung sila gigil na gigil, ipatawag si Senadora Leila De Lima sa Congress at sa Senate, hinarap sila. Ngayon, nagmumukhang walang balls. Nagmumukhang alaws yag balls itong si Roque talaga, mga kababayan. Ngayon, na siya yung nando sa posisyon na kailangan meron pong ipaliwanag, ayaw magpaliwanag. Baka gusto ibang balls, mga kababayan. Ito ang matapang na pahayag ni De Lima nang tanungin ang opinyon hinggil sa nasabing issue sa pagharap sa media matapos paghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ang kanilang partidong Mamamayang Liberal Party dito sa Manila Hotel post 2025 midterm elections. Ayon kay De Lima, katulad niya ay dapat ding harapin ni Roque ang arrest order nito, lalo na kung malinis niya ang konsensya nito at wala itong itinatago. Pasaring pa. Totoo po yun, mga kababayan. Lagi ko pong sinasabi dito, kung yan pong mga yan, yung mga ayaw humarap sa Kongreso, sa Senado, sila ba to? No? Kung malinis ang konsensya, kung talagang alam nila na wala silang ginawang kalokohan nung mga panahon na iyon, haharapin agad yan. Baka yan pa po talaga ang mga magmadali.
Okay lang ba hearing? Halika na, puntahan na namin yan at malaman ninyo ang katotohanan. Oh. Marinig nyo na ang aming paliwanag. Hindi ho eh. Mas inuuna ho nila na ayun, magtago, mas inuuna ho nila na sa social media lang magsalita, etc., etc. Oh, si Bato nga tinatawagan ng ICC, hindi pinipick up yung call. Sabi, ano lang daw, mga prank call lang daw po, mga prank call talaga. Kapag ayaw mong pick up, paano kaya nalaman ni Bato de la Rosa na prank call yung sa ICC, ano? Prank call daw, hindi nyo nga sinasagot yung, ini-islam nyo nga. Kaya, ang ginawa po ng ICC, pailalim pong nag-imbestiga. Di po ba? Eto naman kay Roque, yan, alaw siyagbols, tago ng tago. Siya din po mismo ang magpapahamak sa pamilya niya yan, pagkatuluyan nagtaguyan. Bakit to? Kasi yung misis niya, pinapatawag na din po mga kababayan sa Quad Committee. Kapag hindi nga lumitaw, sabi na. Pagka hindi lumitaw, baka po tuluyan na warrant of arrest din po ang kalabasan nun. Bakit? Kasi hindi maka-attend. Bakit? Tatanungin siya ng tatanungin. Nasa si Harry Roque, yung mister mo. Pag sinabi niyang hindi ko ho alam Hindi ko alam kung saan ho nagtatago. Kalokohan ho yun. Mister, hindi mo alam kung saan nagtatago? Di ba? Naiipit din ho yung misis. Na dapat po, pagka pumunta yung misis niya, tatanungin lang naman, bakit po, hindi nyo ba background check itong Chinese na nakatira sa inyo? Doon sa PH2, doon sa Benguet. Yun lang ang tatanungin, bakit nyo po pinatira ng walang background check, etc., etc. Tapos na. So, hindi ho makapa-attend ngayon dahil ang nasa isip niyan, baka kulitin ako kung nasa yung mister ko. Ang magiging ending, dalawa po sila, mga kababayan, na magiging wanted sa Kongreso. Di ba? Pareha sila na posible na patawan ng warrant of arrest, mga kababayan. Di ba? Tapos ang sabi nila sinisira ng Quadcom ang aming pamilya. Sagot ni Ace Barbers, kami ba ang nakipag-joint account? Di ba? Kami ba ang nakipag-joint account? Sabi ni Engineer Damaso, good, Attorney De Lima, gumanti ka na, isama ang kaalyado sa pagkulong sa iyo. Ipatawag mo yung namatayan sa EJK sa droga daw, pro-China na vote, no vote anymore.